So now, nakita na natin ang botohan, 9 versus 13. Wala nang pag-asa, girl, ang impeachment. Mm-mm. Wala na. Ito pa lang, 9 versus 13 ka na eh. Mm-mm. In order for you to impeach Inday, you need to have at least 16. And I think that, lalo na yung mga re-electionist, no, this is the time that magpapakitang gilas kayo sa mga taong bayan na you cannot be bullied by the whoever who is bullying you. Ibig sabihin, actually, it could also elevate your profile in the 2028 election na kahit si Inday Sara ang manalong presidente, even if you run under her ticket, you already showed that you cannot be bullied by the executive department and EXENA, di ba? So I really think that this is win-win for everyone what happened. And nakita mo si Trillanes, atat na atat talaga siya mahuli si Bato because but the thing is, yung pagkakaatat yung ganyan, actually magbabackfire yan sa inyo. Makikita ng taong bayan that you are actively maneuvering in order to lower the chances of Inday being acquitted. And because of that, because you're actively maneuvering, girl, Filipino people will already see through what you're doing. Magbabackfire yan sa inyo. Magbabackfire yan sa inyo sa 2028. Malulot-lot de leon kayo talaga ng bonggang-bongga. Ang gusto lang mo ma-impeach si Inday, kakampings. Dahil dun sila tingin nilang magkakaroon ng fighting chance. But, dude, the Marcoses are not stupid when it comes to politics. They know kung patalo ka or panalo ka. So ang gusto na lang nilang gawin dito to be safe is to actually take the attention away from them, which will happen if you make Inday the center of attention of everyone. If Inday is the center of attention of everyone, then magkakaroon na sila makakapagplano na sila ng mga exit plans nila ng mas maayos at may implement nila yung exit plans nila without anyone attending to it. Kasi nga, ang news would be centered on the impeachment. Bakla lahat ng mainstream media, all their resources will be about covering the impeachment trial and yung mga side stories. Kasi yun ang benta. Hindi ba doon nakatutok? O ngayon, because nabigyan mo na ng distraction ng taong bayan, kung ikaw ang magnanakaw, anong gagawin mo during that time? Ikaw, Joey, kung ikaw ay kasama sa Alibaba and the 40 Thieves, habang ang atensyon ay nandoon kay Inday, anong gagawin mo? Di maganda ako na maganda. Hindi ka ba? I-ano mo muna yan? I-silent mo muna. Wala pa naman. Marcos. Mr. Speaker, Sagip Party List votes no, and I reserve the right to... Sige. I'll go. Ang daming ganap today. I know, right? Ang daming ganap kahapon. Ang daming ganap today, be! May tumatawag sa akin. Sino to? Hello? Okay. Oy, hello mga friends. Alam niyo naman, hindi kami dito nang extort ha. Nag-aano lang kami dito. Happy na kami sa mga pangkape. Hindi namin kailangan ng mga gawang rekto. Hindi namin kailangan mga gawang recto. Hindi namin kailangan ng mga suitcases, maleta. Ano lang kami, mga pangkape lang, okay na kami. At ito ay galing sa aming mga viewers. Because our viewers is is the reason why we're here. Oh my God, so much ado with Senator Bato. Alam mo yun, na parang, kahit naman hindi umatin si Senator Bato, matatagal pa rin si Tito Sen. Oo nga. Ang daming ebas. Saan ito tumatawag? So nakita nyo,
nakita niyo na yung ganap. Okay, nakita niyo na yung ganap. Ang ganap ay may nag-abstain. Dalawa yung nag-abstain, girl. Oo. So, ibig sabihin, this is going to happen as well kung maakyat yung impeachment. Girl, may mga mag-a-abstain. And I think the abstention will actually all abstention will be unfavorable to those who would like to impeach Inday. Yeah. And senators will actually do abstention because they would like to look like they are balanced. Yeah. Meron yan. So ang eksena niyan is pag umakyat talaga to sa Senate to impeachment with Senator Cayetano as the Senate President. Senate President. Senator Judge, di ba? The Senator presiding, Senator Judge presiding eme. Bloodbath talaga to. So we would, mas magandang si Senator Cayetano because Senator Cayetano is a lawyer. Yes. So he knows how to deal with rules of evidence, which is better. I'm not gonna say that this might be better for Inday, but Inday would have a fair shot. The process would actually the Malacanang should be happy about this na pinalitan ni Senator Cayetano si Senator Tito Soto, because if ever, for example, ma-convict si Inday, you have a Senate President that you would be assured of na presiding a process na fair and according to rules of evidence. Na ang tanging is makakaalam procedurally defensible. Procedurally defensible. Kasi makakaalam lang talaga niyan is yung may alam sa batas. And Tito Soto cannot have that quick decision making. Kaya nga, di ba, nung impeachment ni Senator ni Chief Justice Corona, it had a semblance of procedural fairness because ang Senate President mo si ano ba naman, si Enrile. Na parang, even if you don't like Enrile, you would say na medyo fair si Enrile. So nagkaroon siya ng semblance of procedural fairness even though, thank you so much. Even though na what happened? Sa akin to mapupunta just ni Nona kasi dito mo sinend. Yung mga nagpapadala ng pangkape, salamat ha. Ma-check nga. Dali niyo dun sa sa PayPal ni Sas at saka sa GCash ni Sas. Okay. So now, nakita na natin ang botohan, 9 versus 13. Wala nang pag-asa, girl, ang impeachment. Wala na. Ito pa lang 9 versus 13 ka na eh. In order for you to impeach Inday, you need to have at least 16. And I think that lalo na yung mga re-electionists, no, this is the time that magpapakitang gilas kayo sa mga taong bayan na you cannot be bullied by the whoever who is bullying you. Ibig sabihin, actually it could also elevate your profile in the 2028 election na kahit si Inday Sara ang manalong presidente, even if you run under her ticket, you already showed that you cannot be bullied by the executive department and Exena, di ba? So I really think that this is win-win for everyone what happened. And nakita mo si Trillanes, atat na atat talaga siya mahuli si Bato because but the thing is, yung pagkakaatat yung ganyan, actually magbabackfire yan sa inyo. Makikita ng taong bayan that you are actively maneuvering in order to lower the chances of Inday being acquitted. And because of that, because you're actively maneuvering, girl, Filipino people will already see through what you're doing. Magbabackfire yan sa inyo. Magbabackfire yan sa inyo sa 2028. Malulot-lot de leon kayo talaga ng bonggang-bongga. Nang malala. Nang malala. What you're doing. Kasi, nakikita na ng tao how you're being unfair. Lumalabas na nga na lalo na kung
paupuin dyan si Madriaga. Nako, hindi yun na makokontrol ang sasabihin ni Madriaga pag nakaupo na siya dyan. No? Correct. Pag Oo. nandiyan na siya nakaupo, hindi nyo na makokontrol. Hindi, kahit hindi nyo naman manipula. And kaya nga gusto kong umakyat ng impeachment sa Senate. Kasi pag umakyat na ito sa Senate, diyan na mag-reveal kung paano nyo binababoy si Inday. Kaya mas gusto ko umakyat sa Senate eh. So, and we know for Malacanang, for me, for Malacanang perspective, gusto rin nila itong umakyat sa Senate, not because they would like Inday to be popular or whatever. Kasi the more ng attention ng taong bayan na kay Inday, which will happen during the impeachment trials, the more na mawawala ang attention ng Pilipinas kina Bongbong at Lisa, and of course Martin. Mag-shift yung frame ng attention ng taong bayan at magagawa na nilang kahit ano nilang gustong magawa. Maitatakas na nila lahat ng gusto nilang maitakas during that time. Nagigets nyo ba? So it doesn't matter for them if Inday or ang gusto lang namang ma-impeach si Inday, kakampings. Dahil dun sila tingin nilang magkakaroon ng fighting chance. But dude, the Marcoses are not stupid when it comes to politics. They know kung patalo ka or panalo ka. So ang gusto na lang nilang gawin dito to be safe is to actually take the attention away from them, which will happen if you make Inday the center of attention of everyone. Mm-mm. Diba? Ganun lang yan kasi. If Inday is the center of attention of everyone, then magkakaroon na sila makakapagplano na sila ng mga exit plans nila ng mas maayos at may implement nila yung exit plans nila without anyone attending to it. Kasi nga, ang news would be centered on the impeachment. Bakla, lahat ng mainstream media, all their resources will be about covering the impeachment trial and yung mga side stories. Kasi yun ang benta. Hindi ba doon nakatutok? O ngayon, because nabigyan mo na ng distraction ng taong bayan, kung ikaw ang magnanakaw, anong gagawin mo during that time? Ikaw, Joey, kung ikaw ay kasama sa Alibaba and the 40 Thieves, habang ang atensyon ay nandoon kay Inday, anong gagawin mo? Eh di magnanakaw na Hindi ka ba magnanakaw. hindi ka ba sisigaw ng Ng ano? Sisigaw ng ano? Sisigaw ng ano? Naputol ka dun, be? Hindi ka ba sisigaw ng open sesame? Oo, syempre. Diba? Kung lahat ng attention na kay Inday at ako ang magnanakaw, o diba? Open na open talaga ang sesame for me to do whatever I want. Diba? Lalo ko magnanakaw. Ayun. Madali mo nang maalis sa Pilipinas, whatever you have, etc. Because the attention is na kay Inday. Hindi ba? So ngayon, wala na akong pakialam kung sinong manalo ng 2028. Naka-safety na eh. Naka-safety na yung yung parables. Hindi ba? Ngayon, itong kay sabik na sibik silang arestuhin si Senator Bato. But the thing is, dapat, Senator Bato, ilaban mo yan hanggang sa Supreme Court. Hindi ka po pwedeng dalhin, karapatan mo yan eh. Hindi ba? So, hindi ka po pwedeng kalad ka rin. Kasi nga, yung kay PRRD kasi talagang ambush yung pagbaba talaga yan ng airport, nandun na siya eh. So, ang dali nilang isagawa ang mga dapat isagawa. Ito, ngayong nandiyan ng Senate President si Senator Senator Cayetano, pag nagstay na dyan si Bato, hindi ka basta-bastang mahuhuli. Kailangan may court order. Mm-hmm. And Bato is going to be under the protection of the Senate as an institution, being
a senator of the Philippines, meron kasi siyang parliamentary immunity. And within the premise of the Senate, safe siya doon. Yeah, within the premise. Hindi ba? Mm. Unless pagpalusugin mo dyan ng NBI, edi martial law ka na, be. Correct. Oo. Totoo. Undeclared martial law ka na. Undeclared martial law ka na. So, ngayon, itong yung bumoto kay, yung mga, sino mga bumoto kay Tito Soto to retain? Ano, ilan yung bumoto kay? Sino ang mga bumoto? For retention. For retention, ang bumoto ay si Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, and Alan Peter Cayetano. But Alan Peter Cayetano and Tito Soto, they did the gentleman, Alan Peter Cayetano voted for Soto, Soto voted for Alan Peter Cayetano. So, 8 lang pala. 8 lang. Dalawa ang nag-abstain, si JV Ejercito and Juan Miguel So, pag Zubiri. tinanggal mo si Tito Soto saka si Alan Peter Cayetano, 8 lang pala kay Tito Soto talaga. Yes, 8 lang talaga. Oo. Tapos kay Cayetano, 12 lang talaga. So, 12 ibig lang sabihin, bakla, 8 lang ang 8 senators lang ang talagang for you. Oo. Yun ang current yun ang current yun ang current parting of the Red Sea sa Senate. Mm-mm. 8 lang kayo. You still need 8 more senators in order for you to impeach Inday. At mahihirapan na kayo dyan kasi nga, simple naman yung mga ebidensya, hindi mo bakla kayo. May sa total, to be honest, I'm glad that the Senate did, kung matatandaan ninyo, yung mga previous live ko, di ba I was talking about Jinggoy Estrada and the coup d'etat that is happening within the Senate. And I'm so glad that it pushed through. Kasi, ilang beses nang nagtatangka talaga na palitan ang Senate presidency, but they always come short. And I think yung pivotal dito would be the Villars. Camille and Mark Villar voted for Alan Peter Cayetano Senate presidency. Kasi nga, pareho sila ng party, be. Villar, di ba? Yes. And then Joel Villanueva voted for Alan Peter Cayetano as well. Kasi part naman ng minority talaga si Joel Villanueva na ganyan. So I'm glad that they were able to push this through, no. Kasi nung nangyayari yun sa Senate, may nagtanong pala kanina, masagot ko lang din. Magbabago daw ba ang committee chairmanship kapag dahil si Alan Peter na ang Senate President? Well, ang pagkabago po ang Senate President, ang kasunod po niya ng balasahan is the Senate chairmanship. So, very likely, alam na nila kung sino yung mga bago. I'm very likely there's going to be I'm very sure na merong magkakaroon ng change sa Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos, ayun, may mga changes dyan for sure. So, intay-intay lang kayo. Kasi normal naman yan eh. Pag bago Senate President, bago chairmanship. So ang nakikita na natin dito, parang meron ng soft alliance ang Nationalista Party at PDP laban. Yes. At ang soft alliance, si Lauren Legarda ba bumoto kay pro tempore si Legarda. Senate pro tempore si Legarda, yung na siya. Ang tawag dito. Hindi, bumoto ba siya kay Bumoto ba siya kay Soto? Alan Peter? No, si Alan Peter binoto niya. Alan Peter binoto niya. Kaya nga siya ngayon. Ito na nangyayari, bakla. Si Tito Soto ay NPC. National People's Coalition. Bakla. Ang nangyari nagkaroon na ng soft alliance ang NPC. Actually, ang NPC namangka sa dalawang ilog. Kasi mga NPC, Win Gatchalian
Sino binoto niya? Tito Soto. Tito Soto. Lito NPC, Lapid, di ba? Lito Hindi ba? Lapid, NPC. Ah, Ha? si Lito Lapid. Lito Lapid ang NPC. Lito Lapid, NPC. Win Gatchalian, NPC. Lauren Legarda, NPC. Mm-mm. Tito Soto, NPC. So, ibig sabihin, yung NPC ang NPC ang ano sa namangka sa dalawang ilog. Kasi nahati sila. Kasi JV Ejercito NPC, Francis Escudero NPC. Sinong binoto ni JV? Alan. Nag-abstain si JV. Kita mo na, namangka. But JV already said publicly that she will not allow an Inday Sara conviction. So ang nangyari na dito, ang NPC kung party politics ang NPC nananansya pa sila. Pero ang nationalista, Bex, Sure. PDP Laban Nationalista Alliance na yan sa 2028. PDP Laban and Nationalista Alliance 2028. Bakla ang daming re-electionist sa nationalista marami. So exciting to. So ngayon ang alliance lang talaga is firm alliance, Lakas and Lakas, LP and Akbayan. Pero yung Lakas may shake-up din dyan, May shake-up din ng Lakas. Kasi nga, syempre, mahati ang mga for GMA and for Emerald. Hindi ba? So, nakita na natin ang shake-up. So, I'm really looking forward na umakyat talaga sa Senate ang impeachment. Okay na, balato na namin yan sa inyo, BBM, na magkaroon kayo ng exit exit strategy. Ano ko lang, i-update ko lang ang lahat. 255 voted for in favor of the impeachment. So Inday Sara is impeached in the House of Representatives with 255 votes. 26 congressmen, 26 congressmen voted no. And 9 congressmen abstain. Ayan. So, yan ang kwento. Putang ina. Kadiri, sobrang kadiri. I think there should really be a change in the power of the House of Representatives should be reviewed. It should be reviewed. Ayan. Ayan, si Trillanes parang meron daw siyang hawak na papel, ICC document. Pre-trial chamber. Ano ba to? Dapat dumaan mo na yan sa korte. Yes. Correct. Alam mo na, natutuwa ako sa Senate ngayon. That they are navigating their individual politics and overcoming the individual obstacle of their own politics and come together to do the right thing. And I kind of feel confident na, okay, sige, mag-Senate tayo, dito tayo, bloodbath talaga dito sa Senate. Bloodbath talaga. Parang inuna yata yung mga nag-yes, ito yung mga nagsasalita, inuna yung mga nag-yes. Only 26 said yes, said no to impeachment.
But ang dami kasing ganap. Ang daming ganap dito sa Senate, ayan. Well, ano na girl, parting, kasi nga, di ba, ano na talaga, you have to take former Senator Trillanes' word for it na kailangan nilang ma-impeach si Inday ng 2026 because after 2026, pag hindi nila nagawa ng 2026, magkakanya-kanya na yung mga yan. Mm. Yun ang eksena. So last hura na lang talaga nila to. Kaya kayo mga friends, let's give them a chance. Char. Let's just give them a chance to do their last hurrah. Kasi nga, ang sakit nun. Can you imagine? Kung mananalo ka, at least in 2028 would be a sweet victory. Kung manalo si Inday ng 2028, bakla kayo ng taon. Bakla, that's the sweetest victory. Bakla, grabe ba naman ang butas ng karayom ang dinaanan mo para manalo ka ng 2028. Sweet victory talaga yan. Kailangan Inday, buong taong bayan invited dapat sa inauguration mo. Bakla ka ng taon. Hindi ba? True. Kasi talaga pag hindi talaga natanggal bakla can you imagine hindi ito matatanggap ng taong bayan. Can you imagine Inday Sara if she got convicted, she couldn't even run as a mayor. Bakla Inday Sara is one of the best mayors the country ever had. Correct. Katarantaduan to. Di ba? Can you imagine, even barangay captain? Can you imagine, ha? Yung barangay captain ninyo sa barangay ninyo, mas may qualified pa kay Inday Sara na maging barangay captain kaysa kay Inday Sara. Katarantaduan to. True. Di ba? Ano katarantaduhan to ng buhay ninyo? Kaya nga itong impeachment, no, the process is actually really political. It has nothing to do about the truth. Or whatever yung mga kuning-kuning nyo. If this is something about the truth, dapat nung binabasa yung AMLAC report, dapat sinabi ninyo na may glitch. Hindi yung sinabi. Mga sinungaling talaga. Already available, it is already there. Babasahin nyo na lang mga putang ina nyo, hindi pa binasa. Paragraph 27 and 28, sinabi na doon, ay, yung sa report tayo, kasi ano yan system yan, SAS. System kasi yan, may may parang encrypted na Excel sheet na very, very sensitive lahat ng mga, pangalan nito, lahat ng mga slots doon. Tapos i-fill up mo siya. Ngayon, kapag ka na-transmit yun, di mo talaga ma-edit, di mo mabubura. So magno-notify ka talaga kapag may error. Pero yung report, mabibilang talaga yun sa tally. Kasi hindi mo naman ma-edit yun. Yeah, hindi mo siya pwedeng i-edit kasi ang AMLAC, you have to, ang financial statements kasi girl, ng bangko, hindi siya pwede ng back removal. Alam niyo ba yon? Hindi ka pwede pumunta sa bangko at sabihin mo, pwede mong pakitanggal tong ganitong data item kasi mali ito. Hindi, i-correct na lang namin yan in the next iteration. Kasi nga, masisira yung kanilang records. Walang ganong process sa mga bangko na babalikan mo yung nakaraan, yun ang i-delete mo. Tapos para mag-reconcile. Hindi, i-reconcile nila yan by actually deducting it in the next iteration of your account. Oo. Ganun yun. Pero yung kasi, yung AMLA report kasi, time sensitive siya. So, within kung ano yung period na mag-report ka, hindi mo po pwedeng i-back report yung mga hindi mo na-report before kasi maka-question ka talaga doon ng AMLAC. So ngayon, ewan ko, kasi nag-clarify naman si BPI mismo na yung system namin, ang na-transmit namin, nag-double entry kaya naging 2 billion when in fact, it should be around 2 million. So in short, ang total transaction lang dapat ni Attorney Man Scarpio is around 700 million for the span of 20 years. Ayon. At ako naman,
Attorney Mans, grabe ha, 20 years. Yun lang ang total transactions mo. Yun ang total transactions mo. But anyway, yun yung sinasabi nung yung sinabi nung BPI na Ang for eksena, 20 years, hindi ka umabot ng 1 billion yung total transactions niya. so ang eksena dito, si Toby Tiangco nag-yes. Kaya nga sabi ko sa inyo, Yes. kaya nga sabi ko sa inyo, mga etchosera to na, huwag kayong magpapaniwala sa mga etchosera ng taon. Ang laban lang talaga ni Toby Tiangco is the team of Mamshi versus the team of Yes. Sammy. Yun lang talaga ang laban. Pero united pa rin. Ang eksena doon is onsehan. Hindi na i-deliver yung dapat na dineliver. Oo, hindi na-deliver mga dapat na deliver. Bakit doon sa record na 18 Marines? Bakit sabi nila, dineliver nila ganon pagkatapos sa sinaya? Yun ang malupit na expose talaga. Yun sa Marines talaga. Kaya hindi nila pinapansin yan no? Kasi Yeah. yun talaga ang yan talaga ang expose of the millennium. Putang ina. Yun ang expose, yung delivery, di ba? Yun ang eksena. Kung ako kay Martin, alam mo Martin, umiksena ka na. Well, baka rin nagsasarswela tong dalawa, no? Kasi nga, gusto rin nung talaga nila ng exit strategy. Hindi mo rin talaga alam. So, di mag-impeach ka. Alam mo, ang kakapal na mabukanin nyo. Mag-impeach kayo pagkatapos na of all the revelations about yung mga ginagamit yung mga witnesses. Impeachment, gamot pa rin ka ng yes. Ano kasi integrity, mga bakla kayo ng taon? So, yun ang eksena ng buhay. So, hindi na nila makukuha si Bato in the sense na nakuha nila si PRRD. Pero nagwawala si Trillanes ngayon. As in talagang winawasiwas niya ngayon yung warrant of arrest ng ICC. He wanted Bato to be arrested immediately. Mga ganun talaga eksanahan ni Trillanes. Doon siya sa Senate eh. So si Trillanes ay agent of ICC? It looks like he is. Inamin niya na siya yung nag-asikaso ng kaso ni PRRD, meron siyang direct communication sa ICC, gano'n. Wala kang authority. Wala talaga. Kasi kanino nanggagaling yung authority niya para to do that? Sino nagsusupport sa kanya? Is that the state policy? Is that even the state policy? Illegal arrest yun. Bakit ikaw nag-aaresto? Correct. Illegal yun. Ano yun? Anong daming Alam mo, dapat i-challenge na to. Bakit ikaw nag-arrest? Anong authority mo? Feeling ko naka-ready na yan eh. Kasi the mere, I think the reason Bato showed up in Congress because he knows that Alan Peter Cayetano is going to be the president, the Senate president. Mhm. And that made him feel assured to come over the Senate. Pagkatapos, I'm pretty sure nakahanda na rin yung, well, dapat kasi anything less than this would be very disappointing. Na magkaroon na ng mga proper magpa-writ of amparo na si Senator Bato, mag-file na siya ng mga kaso and whatnot, ganyan. Actually, sa totoo lang, may mga tanong yung mga anti-Duterte yung bakit hindi makasuhan ng bonggang-bongga si Trillanes. And sometimes, may merit din I know makakasuhan si Trillanes, pero I am starting to feel na bakit wala pa siyang matindi, yung slap in the face na kaso talaga. Kasi there should be many. Si Bato na pala ang new chairman of the Senate Committee on Public Order. Kailangan mag-wild na si Bato sa Senate hearing. Siyang pumayag sa mga ginagawa ng mga kapulisan na ganyan.
Nabaliw si Trililing mula nung binasted ni PRRD. Inuupuan kasi yung kay Trillanes. May mga kaso siya, di ba? May mga kaso si Trillanes na parang yung isa yata dinismiss na eh. Nakakuha siya ng dismissal dahil yung mga kaso, if I remember it correctly, yung mga kaso sa kanya sa Davao, inilipat ng Quezon City. Ayun. Matibag was denied entry sa Senate. Oo nga. Kailangan muna naming malaman ano ba yung authority ni Mm-mm. Wala namang authority si Trillanes to serve a warrant. Sino ka? Sino kang putang ina mo ka? Ayun. This is your super... Ano to? Sino nagpa-fan kay Trillanes? Si Mamshi or si Trump? Hindi rin natin alam. Hindi rin natin alam. Well, Donald Trump has nothing to do with this. Ang mga external actions, ng mga operations ng ganyan, these are all CIA. Walang control dyan ang presidente ng Amerika. It is the CIA is the one acting, kung meron man. Mm-mm. Totoo. Paano pag nategi si BBM habang nililiti si Sara Duterte? Anong pwedeng scenario? Di presidente na si Inday, hanggat hindi naman siya convicted at wala siyang penalty of perpetual disqualification or removal from office, she's going to be the president. $20M na maleta. I think Wait, talaga ba? 100K na ako sa YouTube. Ang viewers mo? Ang followers ko sa YouTube. Uy, oo nga! 100,004! 100,004 followers na ako sa YouTube. Ayan, oh. Ayan, 100. Screenshot natin. Thank you very much sa lahat ng nakikichika, nakikichismis, at sa lahat ng mga responsableng chismosa sa buong mundo. Maraming salamat. Makapag-unfollow ka para mabawasan ng isa. Ayun. 20 million times 255. 20 million times 255 equals 5 billion. Teka, tama ba? Oh, 5 billion 100 million. Ayan, ang hinahanap ni Leandro Leviste sa MOOE kung paano na-allocate ay 30 billion. So it is within the budget. It is within the budget. Ayan, okay? It is within the fucking budget. So meron pa silang 25 million. Ayan, by the way, discuss nyo ba yung nilabas na video kagabi ni CJ Hero by PGMN, the scandal that should finally end Martin Romualdez? Have you watched the PGMN video yet? I think so weak to use it for Martin. Hindi ko lang maintindihan, no? Bakit sa tingin ng company Martin that this is worth 300 million? Totoo. Hindi siya 300 million. Hindi siya worth 300 million. Kasi lahat naman na nandun, publicly available eh. Oo.
Akala ko naman meron mga videos na nagkaabutan ng pera or Hinahatid yung phone mga conversation. mali-mali sa bahay ni ano, no? Oo, akala ko phone conversation or actual, yung mga tipong tracing ng accounts or whatever. Yung mga tipo talagang ano na um, would actually Put blood in his uh, hands. oo, directly blood in this hand. Yun yung mga tipong talagang pang 300 million. Pero kung publicly available, Martin, bakit sa tingin ninyo worth 300 million? Oo. Bakla. Kasi ang problem nga diyan sa ano 'no, sa MOOE, ang problem diyan is kaya nga 'di ba ang moniker natin diyan 'di ba, "Stop the legalized corruption, ending the 30 years legalized corruption." Ano, of leg ah, Okay, ako muna ang ano ngayon, bangka. Nasaan ka na, Joey? Nawala naman si Joey. Nandito pa ba ako? Nandito pa ba ako, mga friends? Asa ka na, Joey? Si bakla nawala. Bakit nawala? Joey, nasan ka na? Okay, anong di-discussion natin? Anong tanong? I-discuss ang ano? I-discuss ang video? Eh, yun na nga. All the information there are publicly available. And kung ito yung magdidiin kay Martin, I don't know kung saan siya didiin kasi ang kaso ngayon ni Martin ay is flood control. Hindi naman MOOE. So, um, so, I don't know. Wala naman ako nakita doon na nagdiin about flood control issue. Hindi ba? Ano ba? Meron ba? Hindi ba? Um, so, ayun ang eksena. So, kasi yun ang ganap ng buhay eh. Kung, ay, ano to? Nasaan ka na, Joey? Meron ka na uling video. Joey, nasaan ka na? Bakla. Ano ba yun? Nauna yung video kaysa kay Joey. Ano ba? So, yun ang eksena ng buhay. Anong ganap? 'Di ba? Ano ang kaganapan na hindi pa natin alam that would actually implicate Martin sa flood control? Kasi yung mastermind eksena, mastermind siya ng flood control scandal. But the video has never been about flood control. It's about MOOE. Alam na natin 'yon. Wala naman siya kaso about MOOE. Because the MOOE, ayaw man natin siya o hindi, it's legal because it has been approved. That kind of allocation is legal because it has been approved by Senate and House of Representatives and the President. That kind of allocation. Ngayon, kung bakit ganun kalaki yung allocation nila, bakit lumobo ng ganun yung allocation and that nila, ha? Wala kang video, be? eh, oo nga eh. Teka lang.
So last year pa daw ang warrant. Last year pa daw. Kung last year pa, dapat nakakuha na sila ng ano. Dumaan na dapat yan sa korte ng Pilipinas. Attorney Terror. I don't know who Attorney Terror is. Sorry. Attorney Torion. Ano sabi ni Attorney Torion? Attorney Torion. Sabi ni Attorney Torion, why would a Filipino civilian have a copy of an ICC warrant? Tapos siya naman daw bakit incumbent senator ng lupa na Asa na si Joey? Joey, napapagod na ako maging bangka. Hindi ako sanay. Walang warrant si Bato sa ICC. Wala sa website nila. Pwede kasing secret ang warrant. Ganyang eksena. Pero si Trillanes, wala siyang authority to serve a warrant. Hindi ba? Ayan. Ano nangyari kay Joey? Baka naman na si Joey. Joey asan ka na? Okay, yung PGMM video is para pero kay Putin, be secret. Yeah, because ang gusto nilang gawin dyan is to have publicity. Huwag na kayo masyado sa ICC. ICC is not like your regular court. ICC is political. It's politically driven. 100% politically driven. Hello, ang bilis kasi ng mga comments niyo. Wala kasi si Joey. So, ayun. Asa na si Joey? Ano ba? Tatanggalin ko na ba to, Joey? Hindi rin nga ako mini-message. Tawagan natin si Joey. Kung ano nangyayari sa kanya. At bakit parang nire-regla ang kanyang computer. Ayan. Oo, tatanungin ko. Girl. Ano nangyari? Babatiin ko muna ang mga eksena ng buhay. Gusto naming batiin ang mga taong nakasubaybay ngayon.
ang mga nanood ng PGMN videos, hinantay-antay nyo, wala na kayong blue balls, di ba? Hindi na kayo subject to blue balls. At least na-release na ang mga dapat ma-release. At mapapalitan ba si Lacson? I think so. I think so. Pero yun na nga, nakikita natin dito. It seems na merong martial law, undeclared martial law. Bakit ka nanguhuli ng senator? Sa Senate grounds. Hindi ba? Ano na, mga friends? Asa ka na, Joey? Joey, ito si Joey, kausap ko sa phone. Ayan, kausap ko sa phone. Ewan ko, kasi nire-reject daw siya ng sarili niya computer. So, kung nire-reject ka ng sarili mo computer, bakla, compromise yung computer mo. Feeling ko talaga compromise ang computer mo, Bex. Hindi ba? Nagka 100,000 followers lang sa YouTube, Isnabera na. Di ba? Isnabera na. Nag-restart na siya. Ewan ko ba? Palitan mo na rin yung computer mo, Bex. Diyos ko. Anong year pa ba yan? Anong model pa ba yan? Baka naman 2010 model pa yan, Bex. Diyos ko, Lord. Ay, social, high-end ng Huawei ang computer. Ako nga, ano lang ako Xiaomi lang ako Xiaomi lang ako, naka-Huawei siya. Xiaomi lang ako, ang laptop ko, Bex. Ayan, nakabalik ka na. Solo show, hindi nga ako mapag-solo show kasi hindi ako makapag-feature ng comments dahil wala man akong power. So, hindi ko mabasa yung mga comments ninyo. Ang bilis-bilis. Ay, nood kay SMNI, inaaresto na ba? SMNI. Bigong makapasok si Batibag. Mm-mm. Hindi po pwede. Ano to? Martial law, ICC-enabled martial law. Alam mo, dapat, ako talaga, dapat itaas yun na itong actuations ng ICC sa lahat ng ng media, wag sa Pilipinas or western media, sa ano nyo, itaas yun na because this actuation is not proper. Ano do, nagbibigay kayo ng warrant of arrest sa civilian? Hindi ba? Girl, bumalik ka na. Ang tagal mo namang bumalik. Mahalang laptop, ang tagal bumalik. Ano ba yun? Hindi ako naniniwalang mahalang laptop ni Joey kasi bakla, mahalang laptop mo, ilang minuto ka na, hindi ka pa nakakabalik. Ano yun? Hindi ba? Ang tagal mag-boot. Ano yan? Bakla, ang tagal naman mag-boot ng laptop.
Natuloy ba get together nyo ni Tipi at Mocha? Get together sa... Meron bang get together na hindi ko alam? Bakit? Oy, i-off ko na lang to. Gumawa ka na uli ng bago. Abang bakla, i-off, i-log out ko na to. Gagawa na lang uli ng bago.